Yes, once again, mga minamahala. Tayo po'y nagpaanyaya na makinig sa banal na salita kay Brother Lauro Buduso nang walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanaga. Ati pong pag-usapan ngayon sa araw na ito ang patungkol sa pagkain ng baboy. Kasi mula pagkabata, pero paunahin ko na ito pong topic na ito kasi mula pagkabata ko kasi malapit lang kasi sa amin yung Adventist na simbahan. Kaya naguguluhan ako nung mula pagkabata pa ako. Ano ba talaga? Pwede ba talaga kainin to o hindi? Kasi debate dito, debate doon. Kaya hindi ko maalaman mula pagkabata kung ano ba talaga, no? Kasi pagkatapos sila magdidebate, kasi nakikinig din naman ako mula nung bata pa ako eh. So, pagkatapos na mag-usap, pagtatawanan sila, so hindi ko maalaman kung ano ba talaga ang tama. So, kasi kanilang pinag-aaralan, ako nakikinig, kasi nabasa ko nga naman talaga na sa Old Testament, nakasulat talaga na bawal talaga kainin yung baboy. Pero paano naman kaya sa New Testament? Ayun, kasi may New Testament talaga eh. Kaya nga yun ang sinabi sa 2 Corinthians 3 verse 6-7, lundag sa 14 kag 15, sila naging ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, no? Hindi ng Old Testament, no? Kaya ito babasahin na lang natin muna, no? Sa 2 Corinthians, kaya nga sa Old Testament, no, na sabi ko nga na nabasa ko talaga na mamaya babasahin natin yan mamaya, no. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 6-7. Nasa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik kundi ng spirito, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapot ang spirito ay nagbibigay ng buhay. Ngunit ang pangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, anupat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatian ito'y lumilipas, sa 14. Datapot ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas, sapagkat hanggang sa araw na ito, pagka binabasa ang matandang tipan, ang talukdong ding iyon ay nanatili hindi tinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Naalis sa pamamagitan ni Kristo. Datapot hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ng Moises, ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Yon. Nakatakip sa kanilang puso yung Old Testament, no? Na sabi dito ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang puso. Kasi yun nga sinabi dun sa 6, na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan. Kaya may bagong tipan, no? Kaya sa Old Testament, bawal talaga yun, no? Nakasulat talaga na bawal. Ano naman kaya sa New Testament? Kasi kung walang New Testament, yun na yun. Kaso lang may New Testament. Kaya titignan natin sa New Testament, no? Maya-maya ng konti, no? Kasi sinabi naman sa Hebreo 1 kag sa 2, no? Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, no? Ang Diyos na nagsalita, no? Ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, katulad kay propeta kay Moises, sa mga propeta. Nagsalita ang Diyos doon sa kanila. Sa 2, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan. May New Testament, no? Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak.
noon sa Old Testament, nagsalita ang Diyos doon sa mga propeta. Kaso lang, may New Testament, no? Sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya, kung sa Old Testament, yun na yun. Kaso lang, tignan natin sa New Testament. Kaya nga sinabi doon sa unang binasa natin na sila'y ministro ng bagong tipan, no? Hindi ng titik. No? Kaya, yun. Kag sa Hebreo 1:1-2, nagsalita ang Diyos sa mga huling araw nito sa pamamagitan ng kanyang anak sa New Testament. Kaya, titignan natin mamaya, no? Ito magbasa rin tayo, no, sa Leviticus. Ito na ang mga marumi, no, patungkol to sa mga pagkain, no, sa Old Testament, no, sa Leviticus. Sa Leviticus 11. Dito na talaga, no, binasa talaga ito, no, na 11:1-8, no? Babasahin ko na lang. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila'y sinasabi. No, ang nagsalita ang Panginoon dito, no? Kay Moises at kay Aaron na sinasabi. Inyong salitain sa mga anak ni Israel, na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain. Sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Alinmang may hati ang paa, na baak at ngumunguya, sa mga hayop ay inyong makakain. Gayon may huwag ninyong kakanin, ito na. Ang mga ito sa mga ngumunguya o doon sa mga may hati ang paa. Anong hindi mo din makain? Gayon may huwag ninyong kakanin. Ayun, no? Ang mga ito ng ngumunguya o doon sa may hati ang paa. Ano? Ang kamilyo. Hindi pwede makain ng kamilyo. Bakit? Sapagat ngumunguya, ngunit walang hati ang paa. Karamaldumal nga sa inyo. Karamaldumal. At ang kuneyo, sapagat ngumunguya. Kasi mamaya pakinggan natin yung video ni Brother Eli, no? Wala naman tayong layo na manakit ng damdamin o manira, kundi para matignan din natin, no, yung mga aral. Bago natin ibigay din yung aral na nalaman din natin patungkol dito sa Biblia, no? Kasi sa kanya pwede na kainin daw yung mga kuneyo, yung mga palaka. Sabi niya mamaya, no? Papalaka, musang, pusa, bayawak, ahas, butiki, no? Gusto niya nang sinasabi doon sa mga nakikinig ng mga tao, pwede na raw kainin, no? Ang musang, pusa, bayawak, ahas, butiki. Doon pa sila mga talangka, mga elepante. Sabi niya yun, no? Mamaya ng konti. Pakinig natin yun, no? At saka bago natin yung aralin, no? Mamaya. May dala tayong video mamaya na ipakinig kung pwede ba talaga yun, no? Wala tayong layo na manakit ng damdamin o manira ng sinuman, kundi para alamin kung ano ba talaga yung mga nakasulat din sa Biblia, no? Kasi mga matanda na rin tayo, wag na tayong mga batang isip pa na wag ka nang makinig, wag mo na kasi ganun na talaga sa amin. Hindi ganun, no? Kundi timbang-timbangin mo kung saan ba talaga yung ang dapat nating paniwalaan, no? Mamaya ng konti. Itong muna babasahin natin, no? Sabi kanina, yung kamilyo. Tapos dito, at ang kuneho sa 5, no? Sapagkat ngumunguya, datapot walang hati ang paa. Karamaldumal nga sa inyo. Yun, karamaldumal. At ang libre, sapagkat ngumunguya, datapot walang hati ang paa. Karamaldumal nga sa inyo. At ang baboy, no, sa Leviticus 11:7. At ang baboy sapagkat may hati ang paa at baak, datapot hindi ngumunguya. Karumaldumal nga sa inyo yung baboy. Ayun. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin, mga karumaldumal nga sa inyo. 9. Ayun, no, sa Leviticus 1 hasta sa 18 pala, no. Ang mga ito ay, iyon, bilis-bilis ako lang ng konti, no, para kasi mga hayop lang naman to na hindi pwedeng kainin, no. Ang mga ito ay iyong makakain sa mga nasa tubig, alinmang may mga palitpik at mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat at sa mga ilog ay makakain ninyo, no. May kaliskis,
may mga palikpik pwedeng kainin. At lahat, at ito, ulitin ko na sa 9, at ang mga ito'y inyong makain sa mga nasa tubig, alinmang may mga palikpik at mga kaliskis sa tubig, sa mga dagat at sa mga ilog ay makakain ninyo. At lahat ng walang palikpik at kaliskis sa mga dagat at sa mga ilog at sa lahat ng mga gumagalaw sa tubig at sa lahat ng mga may buhay sa tubig ay pawang karumaldumal nga sa inyo. Yung paggawa ng kaliskis, hindi pwede kain karumaldumal. 11. At magiging karumaldumal sa inyo, huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan at ang bangkay ng mga iyan ay aari ninyong karumaldumal. Anumang walang palikpik at kaliskis sa tubig ay magiging karumaldumal sa inyo. At sa mga ibon, ay aariin ninyong karumaldumal ang mga ito, hindi kakanin, mga karumaldumal nga, ang agila, ang agilang dumudurog ng mga buto, at mga agilang dagat, at ang lawin, at ang limbas, ayon sa kanyang pagkalimbas. No? Basahin natin mamaya doon sa klaro, no? No? Itong mga hayop na to, mamaya, no? Para, kasi ibad to, sabi rito, mga basta hindi maintindihan ng mga sa ano dito ng mga hayop. At ang lawin at ang limbas, katulad ng limbas, ano ba tong limbas, no? Buitre siguro to. Buitre siguro ng limbas, ayon sa kanyang pagkalimbas. Lahat ng uwak, ayon sa kanyang pagkauwak. At ang abistros, no? Abistros, ano ba yung abistros? Vulture, no? At ang abistros, ang Chutakabras, at ang mga gabyuta, at ang gabilan ayon sa kanyang pagkagabilan. At ang maliit na kwago, o yun, ang owl, at ang sumurmuho, at ang malaking kwago, at ang kwagong tila may sungay, at ang pilikano, at ang buitre. Yan. No? At ang, yun na, yung mga hayop, no, na hindi pwedeng kainin. Lahat yun, no? Yun, no? Yung sinabi dito kanina, yung kamilyo, kuneho, baboy, isdang walang kaliskis, agila, buitre, lawin, vulture, daga, bayawak, uwak, tortoise, no, mga bao, no, tortoise, bat, pelican, swan, yun ang mga pagkain na hindi dapat kakanin, no? Ito sa Old Testament, no? At saka itong dugo at binigti, no, basahin natin sa Gawa sa Gawa 15. Gawa 15, 20 to 29. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikakahawa, sa Diyos-Diyosan at sa pakiapid at sa binigti at sa dugo. Yan, no? Mga binigti, no? Halimbawa, kambing na binigti, no? Para hindi makalabas yung dugo. Yon. At sa dugo. Ayun, 29. Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, no? Sa mga ribulto, no? At sa dugo, at sa mga binigti at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo. Yan, no? Kaya, wag kumain ng dugo. Kaya, yung tanong, sino ba ang kumakain ng dugo? No? No? Sino ba kumakain ng dugo? No? Yeah. Mga kumakain nun, mga kanibal, no? Cannibalism, no? Kaya, wala naman siguro sa atin dito mga cannibalism, no? Nga pagka katay mo, kinain mo kagad yung dugo, no? Wala naman yung pag sinabi mong dinuguan, luto naman yun eh. No? At saka dito rin, no? Kasi sabi niyo, hindi kami kumakain ng baboy kasi inalihan ng demonyo yun eh. No? Pumasok ng demonyo. Kaya tignan natin, no? Sa Mark. Kaya baka isang rason yun, no? Na pumasok yung masamang espiritu, no? Sa Mark 5. Sa Mark 5:13. Sa Mark 5 13, 7 to 13 na lang, 7 to 13 para maintindihan natin masyado. Ang nagsisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinabi, anong pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na anak ng Diyos, nakataas-taasan, kita'y minamanhikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Yun sabi ng masamang espiritu, no? No? Yeah, huwag mo akong pahirapan. Sabi dito sa Mark
chapter 5, verse 7, at ang sisigaw ng malakas sa tinig na kanyang sinasabi, anong pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos. Yun. Katotohanan din sinabi ng demonyo, no? Kahit demonyo siya. Kahit siya yung anak ng, siya yung ama pala, no? Siya yung ama ng kasinungalingan, no? Sabi niya, Jesus, ikaw na anak ng Diyos na katastaasan. Yan. Kita'y pinamanikan na ng alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Bakit? Sapagat sinabi niya sa kanya, lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumal-dumal na espiritu. At tinanong niya siya, ano ang pangalan mo? At sinabi niya sa kanya, Pulutong ang pangalan ko. Yung sagot ng masamang espiritu, Pulutong, marami sila eh. Sapagat marami kami. At pinamamanhik na mainam sa kanya na huwag silang palayasin sa lupaing yaon. At sa libis ng bundok na yaon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsipang hinginain. Yun, maraming isang kawan. No? Pag sabi mong isang kawan, kung di ko magkamali, no? Mga 2,000 yun. No? Pag sabi mong isang kawan. At, no? Kung di ko magkamali, no? At nangamanhik sila sa kanya na nagsipagsabi, paparoonin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila. Yan, no? Nakiusap siya na pumasok sa baboy. At ipinintulot niya sa kanila at ang mga karumal-dumal ng espiritu ay nangagsilabas at nangagsipasok sa mga baboy. Yun. Kaya hindi sila kumakain ng baboy kasi pumasok yung mga masamang espiritu. But, ay tanong, ano ba nangyari doon sa mga baboy? Yun. At ang kawan ay napadaluhong sa bangin, no? Hanggang sa dagat na sila'y may mga 2,000. 2,000 nga talaga, no? Ito. At may mga 2,000 na sila'y mga lunod sa dagat. Naubos naman sila yun, nalunod sa dagat, eh, no? Kaya hindi mo pwedeng irason yun, no? Nalunod sila sa dagat. Sabi dito, at sila'y nalunod sa dagat. Yun. No? Kaya, naubos naman sila dun, eh. Nalunod sila sa dagat, no? Ang sabi rin dito sa Isaiah 66, no? Kasi, sa Isaiah 66, (66, 15 to 18). Sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo, upang igawad ang kanyang galit. Galit ang Panginoon, no? Na may kapusukan, at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. Sapagkat sa pamagitan ng apoy, makikipagbunyagi ang Panginoon, at sa pamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao. At ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan sa likuran ng isa sa gitna na nagsikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga. Sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Bakit? Sapagkat kilala ko ang kanilang mga gawa. Yun, dahil isa din yun, dahil sa mga gawa, no? Hindi lang doon sa baboy at daga na kinain. Sapagkat kilala ang kanilang mga gawa at ang kanilang mga pag-iisip, na ang panahon ay dumarating na aking pipisanin ang lahat na bansa at ang mga may iba't ibang wika, at sila'y magsisiparoon at mga kikita ang aking kalawalatian. Yan, sa mga kumakain ng daga at baboy, no? Sabi rito, no? Nagsikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam. Yun, at ng daga, sila'y darating sa isang wakas na magkakasama. Anong salita? Sinong salita? Sabi ng Panginoon. Yun, no? Kasi, pero Old Testament to, ha? Kaya nga sabi ko, bawal talaga yun sa Old Testament, no? Binabasa rin naman natin, eh. Kaso lang may New Testament. So, yun ang titignan natin, no? Ang gulo mamaya, no? Yun ang titignan natin mamaya ng konti. Ayun. Huwag kumain ng dugo. Yun, no? Dugo. Hilaw yun. Hilaw. Dugo. Bakit? No? Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, bakit dinabawal yan kainin, no? Isa rin dito sa 1 Corinthians chapter 3, New Testament din rin ito, no? New Testament. Sabi rin ito sa 3:16. Babasahin natin lahat, wala tayong may tinatago rito, no? 3:16.
3:16-17. Hindi ba galing yung nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sinuman ang templo ng Diyos, siya ay igigiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Yun, tayo ang templo ng Diyos. No? Kaya huwag natin sirain ang templo ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na marumi, karumal-dumal, huwag kainin, yun. Kaso lang may New Testament, kaya wait ka lang, no? May papakinggan tayong mga no, kasi yung isa, lahat parang gusto niyang ipakain sa tao, no? Yung sa kabila naman na video, yung sa kabilang video naman, bawal naman kainin yun, no? Kaya titignan natin kung saan. Pero bago natin tayo magbigay ng aral, no? Bago tayo magbasa rin tayo, no? Tignan muna natin, no? Bago tayo maglundag doon sa New Testament. Kasi Old Testament yung mga aral kanina na tinignan natin, eh. Kaya bago tayo pupunta doon sa New Testament, pakinggan muna natin 'to. Wala kasi akong kasama ngayon, eh. Kaya okay lang. Sabihin ni Pablo sa mga taga-Korinto, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan, kanin ninyo. Hindi ko sabihin, walang baboy sa palengke ng Korinto. Hindi naman Israelita yan. Sa Israelita, binawal ang baboy, eh. Hindi naman sa mga labas ng Israel, eh. Kaya natiti ako kahit walang letra, no, kapatid, yung salitang lahat, may kasama baboy doon. Yung salitang bawat, may kasama baboy doon. Bawat nilalang ng Diyos mabuti. Walang nararapat itakwin. Katunayan, sa original ng pagkalalang, 1:31 ng Henesis, kapatid na Daniel. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Nakita ng Diyos lahat ng kanyang nilikha. Narito, napakabuti. Ano bang masama ron? Lahat ng nilikha kasama baboy doon. Pinutol ko kasi ano ibig niya sabihin? Lahat mabuti. Anong mabuti? Mabuti kainin ba siguro yung ibig niya sabihin? Tanong ko lang yun, ipagpatuloy ko. Mga ahas dun, eh. Punta ka sa Kaangilit, yung ahas mabiling-mabili, kinakain. Punta ka sa Balintawak, meron dyan delicacy restaurant na exotic food, musang, pusa, kinakain. Ha? Maraming mga pwedeng kainin, eh. Nasa sayo lang kung kakain ka ng bayawak. Masarap daw yung bayawak, eh. Kasama yun sa nilalang ng Diyos, eh. Ayoko lang talaga ng bayawak. Ayoko rin ng ahas. No? Kasi hindi naman nakasanayan kainin yung ahas, eh. Saka yung bayawak, eh. Pero kung gusto mo kumain ng butik, eh, pwede rin. Gumagalaw din yun, eh. Alam mo bakit? Kaya ko sinasabi, kapatid, hikain kasi ako, asthmatic ako, nahihika ako, eh. Nung bata ako, sabi ng lola ko, gamot daw sa hika yung butike. Ang ginawa ng lola ko, humuli ng butike. Tapos inihaw, tapos kinakain sa akin. Nasok-asok ako, pero gusto kong gumaling sa hika. Kinain ko yung butike. Hindi naman ako namatay, hindi naman ako nalasin. Okay lang. Kasunod ko yung gusto ng lola ko, kung panahiin yun. Yun mo yung butike, huhulihin, papakain sa pitong butike. Kaya, alam mo, hindi naman nakasama. Kasi sabi ng Biblia, hanggang dyan lang yung video niya, no? Pero yung sinabi niya niyang basihan niya sa 1 Corinthians chapter 10 verse 25, no? Kag sa Genesis 1:20, 1:30 ba yun? Genesis 1, sabi dito, sa Genesis muna, no? Sinabi na dito. Babasahin ko ulit yung pinagbasihan ni brother, no? Pero wala akong layo, no? Kundi ito'y ating tinitignan, no? Pero sabi dito, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at narito napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Ang sabi dito napakabuti, no? Pero di naman dito sinabi na makain lahat
Oo. Ang mabuti. Napakabuti ang ginawa ng Panginoon. Tama din naman yun, no? Pero wag mo sabihin napakabuti kanin lahat, no? Kasi hindi pa naman yun. Yung pagbinasihan niya, yung pinagbasihan yung isa pa, yung sa 1 Corinthians. Sa 1 Corinthians, chapter 10, verse 25, no? Sabi niya dito, lahat ng pinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Ang lahat, sabi niya, lahat ng pinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. Yun, no? Kaya sabi niya, musang, pusa, bayawak, ahas, butiki. No? Bakit? Pinagbibili ba yan sa palengke? No, yung musang, yung pusa, hindi yan pinagbibili sa palengke. Pinagbawal yan. No? Yung mga ahas. Mayroon yan. Siguro sa mga black market, mayroon yan. No? Pero mamaya ng konti, Kasi talagang kaya sabi niya, kumakain ng butiki. Yun, butiki daw dahil asmain siya, hikain siya. Sinunod daw niya ang lola niya. Yun, paano yun? Binigay mo ng aral. So baka yung tao gagayahin niya yun, no? Dahil hindi naman daw siya nahilo. Baka may makipapakinggan to ng iba, no? Sundin nila yun, no? Pero mamaya pa ng konti, aralin natin yun, no? Pero sabi niya, no? Musang, pusa, bayawak, ahas, butiki. Yung sa kabila pa nga daw, sabi niya, talangka, no? Talangka, elepante. Ano ba yun? Mga pwede ba kainin yun? Mamaya ng konti, Pero sinabi ni brother, no, na pwede daw kainin yun, no? Kasi ginawa lahat ng Diyos yun, mabuti. Kaya pinapakain niya sa mga tao, no? Kahit na butiki, kahit na palaka. No? Pero tignan natin sa kabilang mga video din nyo. Pakinig din tayo sa kabila. Sa Gawa 34 hanggang 35, ganito po ang ating mababasa. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa siya na may takot sa Kanya. At gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya, isa nga sa pagpapakabanal na sinasampalatayanan ng mga kaanib sa nalabing iglesia o Adventist Church. Itong pagtupad natin mga kasama ng pagkain na hindi dapat kainin itong karumal-dumal. Bakit po? Kagaya nga naalala ko yan kapatid na Fernand, kapatid na Ray, ang pangangatwiran nila ay sa Israel lang. At tumalata pa itong mga mangangaral na tigapalit, palit-palit ng aral. Ang talata nila naalala ko dito po sa aklat ng Roma 9:4, ganito ang kanilang tinatalata, kapatid na Fernand. Para patulugin na baboy, pwede na. Kaya nga maraming ewan ko kasi maraming miyembro nila na mama-stroke Ewan ko naman. Pero hindi natin dinadalangin po yan, masama po yan. Kundi sila po ay ating matawag sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa 9:4, itong tinatalata nila para bigyang katwiran na ang kanilang miyembro palantakin ng tahong, talaba, tulyang, at iba't iba pa, pati palaka at elepante pinapakain sa miyembro ng samahang ito. Ganyan po bang uri ng pananampalataya, isasaalang-alang nyo ang inyong kaligtasan? Pakinggan po natin, makikita natin ang katotohanan na sila rin, ginamit nila ito ay babalik rin sa kanila. 9:4 ng Roma. Napawang mga Israelita, nasa kanila ang pagkukupkup at ang kalwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Tanong mo, bakit kayo naglilingkod? Yung isa nga, lahat ng araw, sinakim na naglilingkod sila Itong mga iglesyang sa Diliman, merong Martes, may Merkules, may Webes, Sabado, Linggo pa, para walang kawala. May madaling araw pa, may gabi. Ayan, may madaling araw pa, may isa pa, madaling araw, no? Natin din. Yung isa naman, yung miyembro, inuutusan sa pangapalengke para manglikom ng pananalapi. Pero yung bawal na ibinababawal ng Diyos na kainin sa mga taong magbabalik loob at magbabanal sa Diyos, hindi nila kayang ituro. Samantalang dapat ituro ito Pakinggan natin, Brother Don. Kasi sinabi rin niya sa kabila na bawal mga kainin. Ayun. Sabi niya doon kay brother halos lahat ipakain doon sa member niya yung musang, pusa, bayawak, ahas, butiki. Dito sa kabila na sinabi niya kanina ni Brother Elliot. Saka yun sa kanya mga talangka, elepante, dito sa pangalawa. Pero sabi niya, dapat mga bawal kainin yan, lalo na yung baboy,
Kaya ito ngayon, no, ating kasi sa kanilang dalawa, parang nagano sila kung ano ba talaga, kainin ba talaga sa kabila kasi pwede kainin, no, lahat, no? Dito sa kabila naman, bawal kainin. Kaya titignan natin sa New Testament, no, kung ano ba talaga, pwede ba talaga kainin kasi matanda na ako ngayon, no? Matanda na ako nga mula pagkabata, ganito talaga mapakinggan ko. Mapapakinggan ko talaga to, no? Napapakinggan ko yan mula nung bata pa ako, mula siguro ng mga 10, 11, 12, 13, mga ganun. Palagi yan sila nag-uusap tungkol dyan, tapos nagtatawanan. So, ako naman, hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ang tama. So, ito ngayon, no, ating alamin. Alamin din natin kung ano ba talaga, no? Pwede ba talaga kain yung baboy o hindi, no? Kasi, ito. Kasi iba naman, no, kasi yung baboy, sinabi rin na farm yan, nasa farm yan, no? Bawal nga naman talaga yung, lalo na yung baboy na nasa bahay-bahay kasi lahat ng mga dumi na pagkain, may mga kasi pinapakain doon. Kaya nga pag ang baboy hindi talaga pinakatay doon sa slaughterhouse at hindi talaga pinatignan doon sa doktor na sa veterinary, no, kaya hindi mo malaman kung bigasin talaga yan, no? Bigasin yung may sakit, no? May swine flu, may sakit na bigas, no? May uod sa katawan. Kaya lilipat sa iyo talaga yan, no? No, lilipat talaga sa iyo yan. At saka yung sinabi kanina doon nung huli natin, yung pangalawa nating video na kung kumain ka ng baboy, mild stroke ka, no? Sakit 'yon, no? Hindi mo kahit hindi ka kumakain ng baboy na marami akong alam na mga Adventist din, no, na mild stroke din na i-stroke din, kaya hindi mo pwedeng sabihin kumakain, hindi kumakain kasi ang Panginoon nang may alam diyan, no? Ang Panginoon ang may alam diyan tungkol sa mga sakit na 'yan, no? Kaya ito na dito tayo magbabasa kasi yung sabi, no, kasi dapat katayin talaga yun sa slaughterhouse para makita ng veterinary, no? Kanyang masuri. Doktor din yan siya, no? Makikita niya, no? Kasi sabi nga ng isa na kung may sakit ka, bawal sa iyo yung baboy, no? Sabi ng doktor, itong veterinary, bakit ano ba to? Siya din yung tingin yan kung pwede yung kain o hindi, no? Sa DOH yan eh. Kaya ito, magbabasa rin na tayo, no, sa New Testament kung ano ba talaga, kung pwede ba talaga itong kainin o hindi. Kasi sa Old Testament, bawal talaga kainin, no? Kaya sa New Testament, tignan natin ngayon kung pwede ba talaga o hindi, no? No, titignan natin, magbasa tayo. Una sa Mateo chapter 15 verse 17. No? 15:17. Hindi pa baga ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi. Yun, no? Kaya lahat ng pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan, no? Tindal lang. Ang sabi dito, hindi ba nyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilabas sa daanan ng dumi. No, nagbigay muna tayo ng hindi pa itong basihan, no? Sandali lang, no? Sa 18, datapot ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso ng gagaling at siyang nakakahawa sa tao. Yon. Hindi naman pala masyado gino na ang patungkol sa pagkain kasi kung ano man ang kinakain mo, lalabas naman sa daanan ng dumi. Yon. Pero ang nakakahawa, datapot ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso ng gagaling at siyang nakakahawa sa tao. Yon. No? Sa Mark chapter 7, no? Sa Mark chapter 7. 7:19-23. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, no, ang pagkain, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Ayun, no? Sa salitang ito, nilinis niya ang lahat ng pagkain. Ayun, sa salitang ito, nilinis niya ang lahat ng pagkain. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. No? Sapagkat mula sa loob
mula sa puso ng tao lumalabas ang masamang pag-iisip, ang mga pakikapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya. Yan. Ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. 23. Ang lahat ng masamang bagay na ito ay sa loob ng sipanggaling at nakakahawa sa tao. Yan. Yun ang nakakahawa, no? Ang katwiran, tapos ang kapayapaan, at ang kagalakan sa Espiritu Santo, no? Dapat yung katwiran, yun. Kaya nga natin pinag-aralan to, no? Para pag nangatwiran tayo, tama nga naman talaga nakabase din sa Bible. At saka kapayapaan, no? Hindi kunting kibot lang, no? Galit ka kaagad, no? Kunting pag-aralan natin patungkol sa baboy, galit ka kaagad. So pag ikaw naman ang magtira doon sa iba, no, parang hatulan mo kaagad, no, na sabihin mo na ang kumakain ng baboy ay mapa-impyerno yan, no. Kaya tapos pag ikaw naman kinounter, kaya wag magalit, no. Books of Acts chapter 10. Mamaya ng konti, no. Chapter 10 verse 9 to 16. Nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad at ng Acts 9 to 16. Nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad at nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin nang may oras na ika-6. Yan, no? Si Pedro umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin nang may oras na ika-6. No, nanalangin doon si Pedro sa taas ng bahay. 10. At siya'y nagutom. Nagutom siya, no? Tingnan mo, nagutom siya. At nagnais kumain. Datapot samantalang nangaghahanda sila, ay nawalan siya ng diwa, no? Nawalan siya ng diwa. Habang at siya'y nagutom at nagnais kumain. Gusto niyang kumain, no? Datapot samantalang nangaghahanda sila, ay nawalan siya ng diwa. 11. At nakita niyang bukas ang langit, no? Nung nawalan siya ng diwa, nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa gaya ng isang malapad na kumot. Yun, malapad na kumot, no? Na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. Yan. 12. Na doon naroon ang lahat ng uri ng mga hayop. Lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga nagsigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. 13. At dumating sa kanya ang isang tinig. Magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Yan, kaya nagutom siya doon, sa 10. At siya'y nagutom at nagnais kumain. Gusto yung kumain, nagutom na siya. Pero, datapwat, samantalang nangaghahanda sila, ay nawalan siya ng diwa. Yan. Lundag na tayo dito. Lundag na tayo dito sa 13. At dumating sa kanya ang isang tinig. Kasi bumaba doon ang kumot, Parang kumot. Ulitin ko na lang, Sa 11, at nakita niyang bukas ang langit, at may isang sisidlang bumababa, gaya ng isang malapad na kumot, na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. Na doon naroon ang lahat ng uri ng mga hayop, ng may 4 na paa, at ang nagsigapang sa lupa, at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka, at kumain. Bago mo kainin, siyempre patayin mo muna, lutuin mo, tapos kainin mo. Yan, magpatay ka at kumain. Kasi baka mamaya sabihin mo, tao yan. Tao yan na dating masama, dating marumi, ngayon malinis na. Yan, naniwala ka doon. Pero kung hayop na dating marumi, ngayon malinis na, ayaw mo paniwalaan? Paniwalaan mo rin yun. No? Dito sinabi. Datapot sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon. Yun, sinabi ni Pedro, sumagot si Pedro.
Datapot sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain. O, iti kung sabihin mo tao to, no, ang tinutukoy rito tao, bakit niya sinabi? Datapot sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain. Pagkain ang tinutukoy rito. Pagkain, no? Hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Kaya nandoon yung pala yung mga karumal-dumal at mga marumi na mga hayop, no? Kasi sinabi niya, wag mo sabihin tao to ha, kasi sabi ni Pedro, hindi ako kumain. Kasi pag tao, kain, ano ba naman yun, no? Kakanibal, no? Kaya sabi rito, ulitin ko, dapat sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon. Kasi sinabihan siya ng Panginoon mo, at dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Dapat sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Yan. At muling dumating sa kanya ang tinig na ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Sinabi ng Diyos, ng Panginoon, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Kaya kung dati siyang marumi at nilinis ng Diyos, huwag mo nang ipalagay na marumi. Ganun din siya tao, no? Ganun din siya tao. 16. At ito'y nangyaring makaitlo. Katatlo talaga siyang bisis sinabihan, no? At nangyaring makaitlo. At pagdakay binatak sa langit ang sisidlan. Ayun na. Na pagbatak, samantalang natilihang totoo si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitaing kanyang nakita, narito ang mga taong sinugo ni Cornelio. No, ibang konteksto na to, no? Ibang usapin na ito, no? Na samantalang natilihang totoo si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitaing kanyang nakita. Narito patungkol yan sa pagkain kasi ulitin ko, no, sabi dito. 9 to 16. Kasi ulitin ko naman, medyo bilis-bilisan ko na lang ng konti, no? Pero bigyan natin ng buod ang mga dapat natin tignan na mga kwan. Nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad at nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahaya upang manalangin nang may oras na ika-6. At siya'y nagutom at nagnais kumain. Gusto yung kumain. Datapot samantalang naghahanda sila, ay nawalan siya ng diwa. 11. At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumaba gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. Na doon naroroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga nagsigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Hindi tao to. Ulitin ko. Pagkain to, no? Magpatay ka at kumain kasi nagutom siya. So, no, dapat sinabi ni Pedro, hindi maari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumakain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Yan. At muling dumating sa kanya ang tinig na ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Kaya, no, pangatlo, at ito'y nangyaring makaitlo at pagdakay binatak sa langit ang sisidlan. Tungkol talaga to sa pagkain, no? Kaya, pero hindi dito nagtapos, no? Na sabihin mo na ang baboy, wala naman nakalagay doon baboy, eh. No? Wala naman nakalagay doon sa 4 na surukan doon. Pero sinabi ng Diyos na ang nilinis. Pero ito, mas lalo tong pinatatag, no? Itong basihan ito, no? May kasunod pa to. May kasunod pa, no? Ito, sandali lang, no? Pero sinabihan na siya na ang nilinis ng Diyos ay huwag mo nang ariing marumi. Ayun, no? Kaya, dito sa 1 Corinthians, mamaya balik natin to, no? Mabalikan natin to. Basahin natin sa 1 Corinthians. Sa 1 Corinthians, chapter 10, ibalik natin mamaya dito, no? Sa mga kumot na to, no? 10, chapter 23, sa 23 muna. 1 Corinthians 10:23. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat.
lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. 25. Lahat ng ipinagbibili, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong sa anuman dahilan sa budhi. Kaya sabi dito, lahat ng pinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. Baka sabihin mo, lahat, pati ng mga pako. Yun. 23. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Hindi nararapat yun, no? Lahat ng pinagbili sa pamilya sa 25, ulit, lahat, yung baboy ba, ipinagbibili ba sa pamilihan? Di ba pinagbibili? Kaya pwede nang kainin yun. Kasi ipinagbibili na yun, no? Pero yung sinabi kanina ni brother, no? Yung mga ano ba yung sinabi kanina ni brother? Pero basahin naman na natin ito, no? Lahat ng ipinagbibili sa palengke ay pwedeng kainin, no? Yan. Pero hindi lahat nararapat. Basahin natin na lang. Sa 1 Corinthians pala yun, no? Ang sabi rito ulit, sabi niya, lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ang mga bagay ay nararapat, no? Kaya doon sa 4 na panulok, lahat ng mga marumi doon, sa Acts 10, sinabi doon, no? Sinabi doon sa Acts 9-16, no? Ang sabi dito, sa 10, no? Gawa 10:10. At siya'y nagutom at nais kumain. Datapat samantalang nangaghahanda sila, ay nawalan siya ng diwa. At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa, gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. Na doon naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga nagsigapang sa lupa at mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka Pedro, magpatay ka at kumain. Ayun. Pero sabi niya, dapat sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumakain ng anumang bagay na marumi at karamaldumal. At muling dumating sa kanya ang tinig na ikalawa, ang nilinis. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Yan, at ito'y nangyari makaitlo. At pagdakay binatak sa langit ang sidlan, no? Nandun ang lahat ng uri ng mga hayop, no? Na mga marumi, no? Pero pinagtibay pa dito, no? Kasi hindi naman kasi binibinta yung sa palengke yung mga musang, pusa, bayawak, ahas, butiki. Yun hindi naman yun eh. Yung sinabi kanina doon sa no, hindi naman kasi halimbawa nandoon sila sa 4 na sulok na na doon sa parang kumot sa kumot na 'yon, no? Na ang mga hayop, no? Pero ang sabi rito sa Corinthians na ang lahat, no, sabi niya ang lahat na pinagbili sa pamilihan ay kanin ninyo. Ibig sabihin kung pinagtinda itong musang, pusa, bayawak, kung pinagbintayan dito sa palengke, sa pamilihan, pwedeng kainin, no? Ang lahat lamang na ibinibinta sa pamilihan, yun lang ang pwedeng kainin, no? Kahit na nabasa mo doon na ang lahat na nasa pumatay ka at kumain, kasi pinagtibay pa dito no? Pinagtibay rito na ang lahat ng pinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Yan. Kaya ngayon hindi ipinagbili sa palengke, ipinagbili naman yan sa black market yon, no? Pinagbawal yon, no? Katulad ng aso, hindi yun. Black market yon, no? Pinagbawal yon. Kaya ang lahat lamang na ipinagbibili sa pamilya ang dapat kainin, yung baboy. Ipinagbili ba yan sa palengke? Kaya kung ipinagbili yan sa palengke, pwedeng kainin yan, no? Pero hindi pa ito ang basihan, no? Kaya nilinis na yan ng Diyos. Dito, no? Pero ang klaro talaga na ang lahat ng pinagbili sa pamilyan ay kanin nyo. Kaya ang baboy, ipinagbili na yun Kag sa slaughterhouse yun, kinakatay. Tinitignan nyo ng veterinary.
no, na kung makakasama yan sa katawan ng tao o hindi. Kasi sila naman ang sisingilin ng tao eh. Yun, no? Kaya pakinggan muna natin ulit, no, ang sinasabi ni Brad, no, ito. Kasi nagbase rin siya dito eh. Korinto. Ang ibig sabihin, nung sabihin ni Pablo sa mga taga-Korinto, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan, kanin ninyo. Ibig ko sabihin, walang baboy sa palengke ng Korinto. Hindi naman Israelita yan. Sa Israelita, binawal ang baboy eh. Hindi naman sa mga labas ng Israel eh. Kaya natitiyak ko kahit walang letra, kapatid, yung salitang lahat, may kasama baboy doon. Yung salitang bawat, may kasama baboy doon. Bawat nilalang ng Diyos mabuti. Walang nararapat itakwil. Katunayan, sa original ng pagkalalang, 1.31 ng Henesis, kapatid na Daniel. At nakita ng Diyos ang lahat. Pero bago tayo lumundag dun sa pangalawang verse, ang lahat na ipinagbibili. Bakit pinagbibili ba yung musang, pusa, bayawak, ahas, butike? O sa kabila pa doon, mga talangka, no? Palaka. Hindi naman pinagbibili yan sa pamilya eh. Bakit pinapakain niya? Mamaya tignan mo ha. Pakinggan mo. Hindi naman, nagbigay nga siya ng verse, no, na ang lahat ng pinagbibili sa palengke. Bakit pinagbibili ba yan sa pamilihan, sa palengke ang musang, pusa, bayawak, ahas, butike? Oo, talangka. Bakit? Tingnan natin, pagpatuloy natin, ng kanyang nilikha. At narito, napakabuti at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-anim na araw. Nakita ng Diyos lahat ng kanyang nilikha. Narito, napakabuti. Meron bang masama ron? Lahat ng nilikha kasama baboy doon. Kasama pa nga ahas doon eh. Punta ka sa Kaangeles, yung ahas mabiling kinakain. Punta ka sa Balintawak, meron dyan delicacy restaurant na exotic foods. Musang, pusa, kinakain. Ha? Maraming mga pwedeng kainin eh. Nasa sayo lang kung kakain ka ng bayawak. Masarap ba yung bayawak eh? Kasama yung sa nilalang ng Diyos eh. Ako ayoko lang talaga ng bayawak. Ayoko rin ng ahas. Kasi hindi naman nakasanayan kainin yung ahas eh, saka yung bayawak eh. Pero kung gusto mo kumain ng butik eh, pwede rin. Gumagalaw din yun eh. Alam mo bakit? Kaya ko sinasabi, kapatid, hikain kasi ako, asthmatic ako, nahihika ako eh. Nung bata ako, sabi ng lola ko, gamot daw sa hika yung butike. Ang ginawa ng lola ko yung muli ng butike. Tapos inihaw, tapos kinakain sa akin. Nasuk-asuk ako, pero gusto kong gumaling sa hika. Kinain ko yung butike. Hindi naman ako namatay, hindi naman ako nalason. Okay lang. Masunod ko yung gusto ng lola ko, kung panahiin yun. Yun mo yung butike, huhulihin, papakain sa pitong butike. Kaya, alam mo, hindi naman nakasama. Kasi sabi ng Biblia, Yun, kita mo, sinabi niya, yung basihan niya sa 1 Corinthians din, ang pinagbabasihan niya na, sabi rito, lahat na ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. Bakit? Ipinagbibili ba itong musang, pusa, bayawak, ahas, butike? Hindi naman pinagbili yan eh. Noong sabi rito sa pinagbasihan niya, na lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. Bakit pinagbibili ba to? Sa pamilihan? Yan ang sinasabi sa 23. Lahat ng mga bagay ay matuwid, lahat ng bagay matuwid. Ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Hindi nararapat kainin yun. Kasi hindi naman ipinagbili sa palengke yun eh. Ipinagbabawal yan sa black market yan. Halimbawa, aso. Hindi naman eh. Tapos sabihin mo kung kaya mong kainin. Tapos siya pala ayaw kumain. Ano ba naman nun? Hindi pwede yun. Kita mo. Kaya ating napag-aralan, na kung pwede kainin yung baboy o hindi. Ang sabi dito, ang lahat na pinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo. At huwag kayong magsipagtanong ang anuman dahilan sa budi. Kasi sinabihan doon si Pedro na ang nilinis ng Diyos, katatlong beses,
ay huwag mo nang ipalagay na marumi. No? Tapos doon, sabi niya, kailanman di ko makain, no? Sinabihan siya ng 3 beses. Tapos, hindi lang doon nagtatapos, dito pa. No? Pinagtibay pa dito na ang lahat, no? Huwag mo sabihin na lahat ng mga marumi doon, pwede mo nang kainin. Sa katulad na sinabi ni Brad Ely, oh, na ano ba sabihin yun? Musang, pusa, bayawak, ahas, butiki, ilipante, talangka. Ano ba naman? Hindi pwedeng kainin kasi hindi naman pinagbili sa palengke yan. Alimbawa, yun ang nakita mo sa 4 na sulok na kumot, yung kay Apostol Pedro. Oo. Tapos, pinagtibay pa dito sa 1 Corinthians chapter 10, no? Verse 25, na ang lahat, no? Ang lahat na pinagbibili sa pilihan ay kanin ninyo. Yun ang pwedeng kainin. Yung mga ipinagbibili sa palengke. Pero ang mga hindi na pinagbibili sa palengke, katulad ng sinabi niya na musang, pusa, bayawak, ahas, butiki, hindi yan pinagbibili sa palengke. Dito yan mababasa sa 23, no? 1 Corinthians 10 verse 23, lahat ng mga bagay ay matuwid. Ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. So, hindi yan nararapat kainin, no? Kasi hindi yan ipinagbibili sa 25, hindi yan pinagbibili sa pamilihan. Hindi pwede kainin yon. Ayun. Klaro po yun. Pero yung baboy, pwede na kainin yun kasi pinagbibili na yun sa palengke, no? Sinuri na yun ng veterinary. Ayun, ito pa, may isa pa tayong babasahin. Isang verse na lang, no? Tapos na tayo kaagad, no? Sa 1 Timothy, sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa panampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa pamamagitan ng pagpaimbabaw ng mga tao, nagsipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Na ano? 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Yun yung sa Katoliko, no? May vow of celibacy sila. Bawal mag-asawa pag nag-aaral ka ng pagpapari, no? Bawal yun. Bawal sa kanila yun, no? May vow of celibacy sila kung mag-aaral ka ng pagpapari. Kaya aral ng demonyo yun, no? No? Tapos si Pedro, sabi nila, yun ang first pope, no? Yun ang first pope sa Rome. Pero may asawa yun, no? Tingnan natin sa Matthew 8:14. Sa Matthew 8:14. May asawa yun si Pedro. Kaya wag mong i-claim na yun ang unang papa sa Roma, no? Kasi may asawa siya. 8:14. Sabi dito, at nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, ay nakita niya ang biye ng babae nito na nararatay dahil sa lagnat. May lagnat pa nga yung biye ng babae, yung nanay ng asawa ni Pedro, no? Kaya may asawa din si Pedro, kaya yun, may asawa si Pedro. Kaya ang sabi rito, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at pinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati, no, sa mga karne. Kaya yun, aral ng demonyo yun, no? Halimbawa, Biyernes Santo, huwag kayo kumain ng karne. Yun, no? Kaya yung mga nagbabawal sa pagkain ng karne ng baboy, no? Na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagkapasalamat ng mga nagsampalataya at nakakaalam ng katotohanan, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Bakit? Sapagkat ipinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Yan kasi ang Panginoon naman nagsabi doon ang nilinis ng Diyos ay huwag mo nang ariing marumi. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mo nang ariing marumi. Ang nilinis, sinabihan doon si Apostol Pedro nagutom siya at gustong kumain. Ayun, di ba? Kaya ang sabi sa 5, sapagkat pinakabanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Ayun. No? Wag mo na sabi ron Kaya salamat sa Panginoon, no, na ating nalaman. Ulitin natin ang mga pagbasa rito
na sa Mateo 15:17 pumapasok sa bibig at lumalabas lamang sa puwita, no? Ang mga pagkain. At saka sabi rito, huwag kumain kung isa ay katitisod. Pag sinabi halimbawa na ito sa Diyos-Diyusan, inihain sa mga Diyos-Diyusan, no? Amo nambal sa 1 Corinthians 23. Basahin natin sa 1 Corinthians 23, bla. Tapos diretso natin sa 27 to 33. Okay, ito. 1 Corinthians chapter 10 verse 23. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. 25. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Ayun. Tapos, sandali. 27 to 33. 27 to 33. Kung kayo iaanyayaan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong 1 Corinthians chapter 10 verse 27 ako sa 27 na. Kung kayo inaanyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. No, wag ka namang tanong-tanong pa, no? Pero kung pag nakita mo maayos naman ang pagkagawa niya, no? Sapagkat datapwat kung sa inyo ay may magsabi, may nagsabi sa iyo, ito'y inihandog na hain, ay wag din yung kanin, no? Kasi inihandog namin to sa Diyos-Diyosa namin, no? Pista kasi ni ganito ganyan eh. Dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi, no? Kasi sinabi niya halimbawa na datapat kung sa inyo ay may magsabi, ito inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin. Ayun. Sa 29, budhi, sinasabi ko hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba. Sapagkat bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? Kung nakikisalo ka sa may pagpasalamat, bakit ako'y aalipustahin dahil sa aking ipinagpapasalamat? Ayun. 33. Datapat kung kayo magsikain man o magsiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalulwati ng Diyos. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatisod sa mga Hudyo man, sa mga Griego man o sa iglesia man ng Diyos. Nagaya ko din naman na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami upang sila ay mga ligtas, no? Sabi rito, huwag kang kumain. Sabi dito sa 28, tatapat kung sa inyo ay may magsabi, ito'y inihandog na hain, no? Halimbawa sa Diyos-Diyosa, no? Sa mga kapistahan ng mga Diyos-Diyosa, no? Kaya huwag kang kumain. Bakit? Kasi pag inihain na sa mga Diyos-Diyosan, inihain yan sa mga demonyo, no? Sinabi dito sa Deuteronomio. Deuteronomio muna tayo. Old Testament tapos isa pa New Testament sa 1 Corinthians 18 to 29 ulit. Sa Deuteronomio 32 16, 17. Bakit kung may magsabi sa iyo na inihain namin niya sa rebulto, bakit ayaw kainin? Bakit? Deuteronomy 32, 16, 17. Siya'y kinilos nila sa paninibugo sa ibang mga Diyos. Sa pamagitan ng mga karamaldumal, minungkay nila siya sa kagalitan. Kanilang inihain sa mga demonyo na hindi Diyos, sa mga Diyos na hindi nila nakilala, sa mga bagong Diyos na kalilitaw pa lamang. Yun. Mga bagong Diyos, no? Nakalilitaw pa lamang. Ano ba yung mga Diyos na kalilitaw pa lamang? Si Allah, si Buddha. Yun, mga Diyos na kalilitaw pa lamang, no? May beginning, no? Kasi ang Diyos ay walang no beginning, no ending, no? Ito si Allah, si Buddha, kaya tignan mo dun sa mga history, may beginning yan, no? Kung kailan sila lumabas. Kaya yun ang sinabi dito, no? Sa mga Diyos ay hindi nila nakilala, sa mga bagong Diyos na kalilitaw pa lamang.
Yan, no? Na hindi kinakatakutan ng inyong mga magulang. Mga Diyos na kalilitaw pa lamang. At saka mga yung sinabi kanina na kanilang inihain sa mga demonyo na hindi Diyos. Yun. Pag inihain pala sa mga ribulto, inihain sa mga demonyo. Ito sa 1 Corinthians, no? Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 18 to 21. Tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman. Ang mga nagsikain baga ng mga hain ay wala kayang makikipagkaisa sa dambana. Kung kakain niya kuno sa mga inihain, no, nakikipagkaisa ka sa dambana. 19. Ano ang aking sinasabi? Na ang hain baga sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? O ang Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Subalit sinasabi ko na ang mga bagay na inihahain ng mga hintil ay kanilang inihahain sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y mga kakaroon ng pakipagkaisa sa mga demonyo. Hindi ninyo na mainuman ang saro ng Panginoon at ang saro ng demonyo. Kayo hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Ayun, no? Kaya pag sinabing, ang sabi ron kanina na pag sinabi sa 28, no, sa 1 Corinthians 10:28, datapwat kung sa inyo'y may magsabi ito inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi. Pag sinabing inihain sa mga Diyos-Diyusan, huwag ka nang kumain dahil magkasala din yung kapatid. Ayun. At saka yun ay inihain sa mga demonyo. No? Pero itong ang pinag-aralan natin ang patungkol doon sa pagkain ng baboy, no? Yung doon sa Books of Acts chapter 10 verse 9 to 16 na si Pedro nagutom. Sinabihan siya, pumatay ka at kumain. Kag sinabihan pa siya na kailanman di ka makain, sinabihan niya ang Panginoon. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, ang bisis, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ariing marumi. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mo ring marumi. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ariing marumi. Ayun, no? Kasi sabi niya, kailan may hindi ako kumakain. Pero sinabi din sa 1 Corinthians chapter 10 verse 25 na ang lahat. Kaya kung hindi naman pinagbili ang mga musang, pusa, bayawak, ahas, butike, so hindi yan pwedeng kainin. No? Ang lahat lang na ipinagbibili sa pamilihan, ang dapat kainin. Yun ang mga ito, ang mga musang, pusa, bayawak, ahas, butike, hindi yan nararapat kainin. So, salamat sa Panginoon, no? At tayo'y nakapakinig na naman ng salita ng Panginoon. Praise God, no? By the Church of Jesus Christ, the Lord and Savior, the Remnant, ang nagsasabi, God bless everyone. God bless Pelapensa. Always smile and always remember, Jesus loves us.